Yan, good morning mga master. Ito na, nandito na naman tayo sa E5 error. Itong ay butas, okay na. Gumana na siya sa compressor. Yan. So ito, share ko lang no kung bakit nagka-ganito sunog sa terminal. Ang kadalasan na nito na problema ay yung terminal dito na tinutusok dito. Pinapasok dyan. Maluwag o di kaya corroded na. Ugaliin lagi pag nagbalik ng board, kailangan ipitin yung mga ganitong klaseng socket. Yung mga clip nya. Yung ganito nya oh. Bago nyo ibalik dyan, ipitin nyo to ng plies para sumikip. Yan, para maiwasan yung pagkasunog ng terminal. Ayan, okay na siya. Tested na doon. So ito naman, ang nakitang problema dito, E5 error. Yung kahapon ko pa ito tinutrouble, sabi ko nga sa inyo pagka nag-aral kayo ng electronics, kailangan dito yung tiyaga. Kailangan dito hindi ka mainipin sa pagto-troubleshoot. Yung sa akin ilang araw na to, pangalawang araw na to na troubleshooting. Ayan, ito nagpalit na tayo ng ganito, mga resistor dito, pati photocoupler E5 pa rin, pati resistor dito, tapos dito E5 pa rin siya. So ang nakita nating problema pala ay ito, nakita natin ngayon. Yan. Buti binigyan ako ni Doc hanggang tanghali. Ito siya oh. Dapat 1 key ito mga master. Yan 1 key yan. Yan oh. 1 key lang dapat yan. Sa kanya umabot na ng 15K. So dito kung ibabase natin dito sa buo, yan. Kaya masipag kayo mag check dito ng mga value ng ating mga resistor. Pero kung regarding sa power supply, walang power, walang ilaw, malamang dito yan sa ibabaw, kasi ito yung secondary. Yan, secondary power supply nito, DC na ito. Yan. Pagka walang ilaw, dito kayo mag-troubleshoot sa area na to. Pag may ilaw tapos nag-i-error, dito na yung to, section. So ito yung tinis natin kanina, 1 key lang ito. Ayan o. Yan. So ang ano nyan, ito siya o. Yan ang value niya o, 102. 102, ibig sabihin yan 1000 ohms. So pag kinuha nyo dito, tinistiran nyo 1000 ohms. Yan ang maging kinalabasan. So ito 1000 ohms din ito. Yan siya. Ito magkaiba sila ng part number, pero pagka binasa mo ay 1000 ohms din. Yan. 1001. Ito ay 1001. So ang basa niyan ay 1000 ohms din. Ayan o. 1000 ohms din yan. Kasi ang 1 yan ang fixed number, at saka itong 1 sa dulo, sa last digit ay 0 yan. Isang 0. Ibig sabihin isang 0 yan. So 3 zeros na. 1, 2, 3. So 1 dito, so ibig sabihin 1000. Ito basa nito 102. So 1000 din yan. Kasi ito yung 1 fixed number, tapos yung 0, tapos yung 2. Ibig sabihin yan, 2 0 ang idagdag mo dito sa sa 102 na yan. So pag tinanggal mo tong to, dinagdagan mo ng 2 0, ibig sabihin 1000 ohms pa rin.
Gaya nito. Gaya ng isang to. Ang basa niyan 105. So, ang ibig sabihin niyan ay 1 million ohms. 1 million ohms or 1 meg. Kasi itong 10 dagdagan mo ng 5 zero, 6 na zero na. Ganun magbasa ng resistor. Pero so, kung mag-training kayo dito sa akin, tuturo pa rin natin yung mga paano magkuha ng percentage niyan, yung less minus. Pero pagka naka-series talaga at saka naka-parallel, mahirap siyang tukuyin pagka maraming naka-connect sa kanya kasi nagbabago, malaki yung diferensya niya. Kaya kailangan kalasin at saka i-test sa lapag para wala siyang masagap na ibang resistance kundi sarili niya lang, para malaman mo kung nasa range pa yung value niya. So yan, itong sa mga color coding, wala naman tayong problema dito sa mga color coding kasi nasa Google lang yan. Ang sarap mag-aral ngayon kasi lahat nasa Google na. Itong na yan, yung mga kulay na yan, i-enter nyo lang yan sa Google, ilalabas niya yung exact value niyan. Or mag-download kayo ng ng resistor value color coding. So ito, palitan natin to. Ay, madali natin. So, 6 minutes na. Ito, natin. So ito mga master, palitan lang natin ito ng 1 key. Itong resistor na ito, tapos isa lang natin sa testingan. Malamang ito na yon. Ito na yung bakit siya nag-i-error ng E5 error. Nag-on yung tatlong ilaw na to, hindi pa umandar ang compressor. Kung good to, dapat dalawa lang, green at saka itong pula. Pagka umandar ang compressor, saka to iilaw ang isa pang pula. So, kailangan sa pagre-repair meron kayong soldering iron na matulis, no? Para hindi kayo mahirapan sa mga maliliit, mga masisikip na So, kailangan nating i-provide to bago tayo mag-aral sa para hindi tayo mahirapan. Kasi kung pagre-repair pa lang yung mga gamit nyo ay hindi akma dito, kayo rin mahirapan, hindi nyo matutunan yung kaya bago kayo mag-enroll o mag-training, kaya mag-provide muna tayo ng sarili nating gamit para hindi sayang yung oras sa pag nyo kung mag-antayan kayo ng mag-antayan kayo ng tools dito, mahirapan kayo kasi kailangan talaga nito hands on, one on one. So ito nag-short na ito 102. Kalasin natin to kasi may hininang tayo dito, nag-short tingnan natin to. Itong nag-short yung kapasitor. Yan, tanggal na. 1K ito. Yan 140 940 ohms. So, yung balik natin dyan. 0.9
40 ohms yung ano niya kasi nakakabit. Tingnan natin kung yung check natin ay sana dito lang sa resistor do. Ang problema, wag lang doon pumasok sa system. Kung doon yun kumalas, wala na tayong magagawa. Pwede rin try sa palit system IC pero 50-50. Kumbaga major operation, pwede mamatay yung port, hindi na mapakinabangan, pwede mabubuhay. Check natin. Yan o, 999. Tatlong 9. So sana dito lang sa resistor, wag lang doon pumasok sa system ito. Kasi minsan pagka change value dito, dito yan. Pero kung dito lang sa resistor, ayos yan, magagawa natin yan. Pag doon sa system sa loob, 50-50. Pero kung may makahuyan na system IC na pareho sa ano niya, ay malaki din ang chance na magagawa. Yan. Halos mag-isang linggo na puro ganito yung ginagawa ko. Daming ganitong nasisira. Pagka nasira sunod-sunod. Sana 1,000 ohms. Yun. Ayos. So ibig sabihin sa resistor talaga siya. Kasi kanina 15,000. Tapos dito dapat 1.2. Yan, tama. Good. Dito 0.8. 8.6. Tama. So okay na ito. Ito, Doc Dinis. Dinisan natin para lumaki-laki yung labor. Masugasan natin. Yun. Ang araw ko na ito ng troubleshoot. Diyan lang pala. Tingnan natin, ilaw pa yung pula. Yung dalawang pula. E5 ang error nito kanina. Mula doon sa client, E5. Kahapon, tinotroubleshoot ko, na-try ko dito, E5 pa rin. Malalaman natin ngayon to mga master. So, tornilyo ko muna. Sana hindi maumilaw yung dalawang pula. Try natin. Yan, 14 minutes na. Try and try. Yun, wala na. Hindi na umilaw, Dok.
goods na ito. Yan, 00 na. Hindi na E5. Goods na ito, Dok. Yung isa. Tayo na natin umandar si compressor. At saka si pan motor sa outdoor. Mandar na yung indoor. So yun lang pala. Isang resistor lang. Dami kong ginalaw. So ganyan talaga pag nagre-repair kayo. Kailangan tiyaga sa paghahanap. Yan. So, kung malayo kayo, pwede kayo mag-subscribe sa account ko para makapanood kayo ng iba-ibang troubleshooting sa pagre-repair, no? Mura lang naman yung subscription nito, parang may higit 50 pesos lang sa loob ng isang buwan. So, napakalaking tulong yan para kaysa mag-order, mag-enroll kayo sa electronic school. Mayroong tuition fee, mayroong pamasahe, tapos 6 months. So ito i-subscribe nyo na kasi malaking tulong to sa ating field. Tayong technician. Yan. So yan ang good, normal. Standby yung pula. Pagka mandar ng compressor, iilaw yan. Yung pula doon papunta doon. So ngayon pula at saka green papunta dito ang pagka lumagatik yung maliit na relay dito sa signal, yan dito magti-trigger na tong outdoor. So malalaman natin kung may iba pang problema kung hindi umandar ang compressor. So malamang wala na kasi sa 00 na, wala nang error. Marami nang kinita yung panisting natin, lumang luma na board. Yan, nakahang yung niya, float switch para hindi mag-error. Kasi kung iangat mo yan, mag-error yan. Yung error naman yan ay F6, yung float switch. Yung indoor niya pang ceiling cassette, no? So pwede naman yan. Ito, pang ceiling cassette to. Yun, lumagatik na. Andar na yan. 1, 2, 3, 4. Yan, mandar na. Okay na rin, Dok. Yan namatay ang green, dalawang pulang ilaw. So okay na, Dok. Dalawa pareho. Nadali na natin. So nadali na natin dalawang IPM. So yun lang pala yung E5 error, yung isang resistor dyan na 1K. Subscribe nyo na yung channel ko para yung Facebook vlog account. Yan. Isa mag-enroll kayo sa electronics, napakamahal. Pero meron din tayo actual dito, one on one. Simula sa pag basic hinang, soldering para hindi masira yung board ni client. Kailangan yun. Importante yung proper soldering tools, proper technique. Yan. Tapos yung reading ng mga resistor, yan. Sa mga may power pero nag-i-error, kailangan makabisado nyo yung reading ng mga resistor. Yun. May available naman sa kung color coding kagaya nito. Yan, yung mga color coding strip. Kahit hindi nyo naaralin yan kasi meron naman yan sa Google, download nyo na lang. Pero yung mga SMD, yung mga number dyan, yung mga code na nakalagay dyan, kailangan marunong kayo configurize kasi napakahalaga niyan sa troubleshooting. So ayan mga master, kung kailangan nyo mga pyesa dito,
ma-assist ko pa kayo sa troubleshooting kung pagsalpak nyo ng board may ibang problema, error pa na ano, pwede tayo mag video call, i-assist ko kayo sa troubleshooting kasi hindi maiwasan yung mga ganyan. May mga iba pang pyesa na sira. Ayan. So ayan na, Doc Dennis. Pwede na po ma-pick up yung dalawang board goods na pareho. Yan, ito yung kanina, tinisting na rin natin ito. So dito yung nakalagay ang isang terminal kasi butas na dito. So pag naglagay dito mga master, iipitin nyo ng plies yung bawat sakit para hindi mag-lose contact. So yan na, paubos na yung memory ko. Maraming salamat. Pa-subscribe na lang mga master and paki-like and share ng mga videos ko para marami pa tayong ma-share ng mga troubleshooting tips at mas marami pa tayong matulungan ng mga client. Salamat po sa inyo!